Magandang umaga po sa atin lahat. Pakibati muna inyong katabi. Good morning kapatid. Welcome sa pagsamba. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating mensahe. Kagaya po ng sinabi ni Pastor Argel sa kanyang mensahe sa pagpasok ng taon itong 2026, ang ating paksa sa buong buwan ng January ay tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay kagamit-gamit sa pakikipagniig sa Diyos. Ang ikatlo at ikaapat po na aralin sa pasib, kung inyong natatandaan doon sa ating mga panimulang aralin, ay nagtuturo sa atin how to communicate with God. Ang una ay sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At ang pangalawa ay sa ating quiet time, upang tatalaga upang identify ng silid pakinigan sa ating tahanan, kung saan pwede nating marinig ang tinig ng Diyos at maiparating naman sa Kanya ang ating saloobin sa pamamagitan ng pananalangin. Ang lahat ng kapahayagan ng Diyos ay naisulat na sa mga aklat ng Biblia. Kaya ito ay sapat, ganap at banal na kapahayagan ng Kanyang salita. Sa pagbubulay ng mga katotohanan ng nilalaman nito, ay naunawaan natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Sa kabilang banda naman, ay naipapaabot natin sa Kanya ang mga hinaing, ang ating samu, panawagan, papuri at pagwalhati at pasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Sa pagbabasa ng Bible at panalangin ay na-establish natin ang two-way communication with God. Ito ay kapakipakinabang tungo sa isang malapit na kaugnayang may malalim na pag-ibig sa ating Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Sa pasimula ng seryeng ito ay ipiniliwanag ni Pastor Argel bakit mahalaga ang pananalangin. At last week po sa mensahe ni Ma'am Layden ay binigyan diin ang halaga ng panalangin. Inisa-isa doon ang mga pakinabang sa pananalangin. Ngayong umaga naman mga kapatid ay aalamin natin kung paano manalangin. Ang tanong na ito ay para sa iyo. How to pray? Pakitanong sa iyong katabi, paano ka manalangin? Paano ka manalangin? Ano po ang sagot ng Bible patungkol dito? Makibukas kayo sa Judas chapter 1 verse 20. Ang sabi po doon, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Ang unang paraan daw po ay sa tulong ng banal na Espiritu. Hinahamon tayo ng talata na magpakatatag sa ating banal na pananampalataya. Nangahulugan lamang na mayroong matinding mga hamon at nasusubok sa ating pananampalataya. Mga tukso at gawa ng dyablo para ilayo tayo sa kaugnayang meron tayo sa ating Panginoon. Mga alok ng sanlibutan na mahirap pahindian at mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Nalilitaw sa mahuling panahon para lumikha ng pagkakabahagi sa iglesia at hindi pinanahana ng Espiritu Santo. Kaya ang wika po ay magpakatatag tayo. Hindi ito pangkaraniwang problema lamang o simpleng pagsubok lamang. Ang mga ito ay kasamaan o pagkakasalang susubok sa lakas at tibay ng ating pananalig sa ating Panginoon. Sa ating likas na kahinaan bilang mga tao, ay maaring magapi tayo at mailugmoks ng kaaway. Kaya kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Aminin natin o hindi, ay totoong mahina ang laman at wala tayong magagawa kung aasa lamang po sa ating mga sarili. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kailangan nating lumapit sa Diyos sa pananalangin at hilingin ang kapuspusan at patnubay ng Espiritu Santo, sapagkat ito ay may lakas at makapangyarihan, samantalang mahina ang ating laman. Lalo tigit po sa mga bagong mananampalataya, batid natin na hindi naman po lahat ay totoong marunong manalangin. Sa ating mga cell meetings o iba pang mga pagtitipon, ask someone to pray. Masusubukan po ninyo. Mapapansin mo na ang iba ay tilang nahihiya o hindi marunong manalangin. Ang ilan pa nga ay tahasan nagsasabi na hindi sila marunong manalangin. Pinagdaanan ko rin ito mga kapatid. Ang tanong ko pa nga noon ay paano ba maranasan ang pakikipag-usap sa Diyos?
Dahil parang hindi ko naramdaman ang presensya niya. Ang sabi ng nangalaga sa akin noon ay just keep on praying. Ask the guidance of the Holy Spirit at mararanasan mo rin ang pagsama ng Diyos. True enough, dahan-dahan sa dilim at katahimikan ng gabi at patuloy na pamanalangin, nagkaroon ng pagbabago ang aking pagkikipagniig sa Diyos. At dahil ang Diyos po ay Espiritu, walang pisikal na anyo at di nakikita, kailangan talagang sambahin siya sa Spirit and in truth. Pagkagising sa madaling araw, huwag agad kikilos. Just stay on bed at isipin mo ang Diyos, sino siya at ano ka sa Kanya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samantalang ikay mahina, mababa, maliit, makasalanan. Kung paano sa Kanyang kadakilahan, ay inabot niya tayo. Hindi tayo naghanap sa Kanya. Binigyan ng kakayaman ng palataya at binigyan ng buhay. Pasalamatan siya sa iyong buhay at panibagong lakas ngayong umaga. Think of your family, your career, the past, the present, and future. At lahat ng karanasan na pinangyari niya, masama mayan umabuti sa iyong palagay. If the Spirit works, you will realize na lahat ay kailangan nating ipagpasalamat sa Kanya. Mahalaga ang quiet time at silid pakinigan, mga kapatid. Isang pagkakataon na walang distraction whatsoever. At doon, simula mong mararanasan ang Kanyang pagsama sa iyong panalangin. Magiging spontaneous ang daloy ng kaisipan. Kung ano ang nais mong ipanalangin. Magiging mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siya nagsusupply ng mga idea na kailangang ipanalangin. Tutunga na maging ang kakayahan nating manalangin ay biyaya ng Diyos. Dahil kung ano ang nais ng Espiritu Santo, ay iyon ang ating ipinapanalangin. Gawin lamang sa simula. Now I can pray anytime, anywhere, kahit sa sasakyan, kahit may ginagawa. Maging ang 12 apostol, mga kapatid, ay nagpaturo kay Jesus kung paano manalangin. Ang Matthew chapter 6 verse 9 to 13 ay isang tanyag ng mga talatang maaari nating gawing pattern sa ating panalangin. Mababasa po natin sa Roma 8:26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganito? Sa mga pagkakataong ang tao ay dumaraan sa matinding pagsubok, depresyon, o kalungkutan, mga pagkakataong tila walang nais makiramay sa iyo, pakiramdam mo'y wala kang karamay, walang nakikinig sa iyo, natigilan ka, manhid ang iyong pakiramdam, yung wala ka lang mabanggit kahit sa iyong panalangin. Namalayan mo na lang na pumapatak ang luha sa iyong mga mata. Hindi ka makausal ng anumang salita, meron namang laman ang iyong isip. May nararamdaman ka sa iyong puso, may nais kang ipahiwatig sa Diyos. Subalit wala kang boses, maring nadaig ka ng iyong emosyon, o sadya lamang na wala ka ng masambit sa panalangin. Subalit nararanasan mo ang presensya ng Diyos, ramdam mong nariyan siya, at nakikinig sa kabila ng nakabibinging katahimikan. Sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, kumikilos ang iyong espiritu at nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos upang ipaabot ang iyong panalangin. Naririnig ka ng iyong Panginoon. Pray by the Spirit. At pangalawa po, mananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Pray according to God's will. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 26 verse 36. Matthew 26 verse 36. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit sinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Verse 39, paglayo ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari."
At tumalon po tayo sa verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maialis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Inihalimbawa po rito ni Jesus ang pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang tao, naranasan ni Jesus ang napakatinding paglaban sa pagitan ng kanyang kalooban at sa kalooban ng Ama. Bilang tao, ayaw niya sanang inumin ang saro ng paghihirap na tumutukoy sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hiniling niya sa Ama na kung maari ilayo sa kanya ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit sa huli ay pinahayag niya ang ganap niyang pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos Ama. Idinalangin niya na ang mangyari ay ang kalooban ng Ama at hindi ang kanyang sariling kalooban. Sa panalangin, hinihiling natin ang mga bagay na gusto sana nating mangyari. Ngunit sa bandang huli, ang pinakamahangad po natin ay ang mangyari ang kalooban ng ating Diyos Ama. Kailangan nating idalangin na ang mangyari palagi ay ang kalooban ng Diyos. May mga pagkakataong ang mga ninanais ng ating puso ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang laman ng ating mga panalangin ay ayon lamang sa ating sariling gusto. Ang tanong, may kabuluhan bang hingin natin ang mga bagay kahit hindi iyon ayon sa kalooban ng Diyos? Alam nating wala. Ang sabi sa unang Juan, chapter 5, verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya't bakit mahalaga na ang ating mga panalangin ay nakaayon sa kalooban ng Diyos? Dahil ang mga bagay lamang na naaayon sa kalooban ng Diyos ang ibibigay sa atin ng Diyos. At bagaman kalooban ng Diyos, kailangan pa rin nating hingin sa pananalangin. Gayunman, kahit nahingin natin ng hingin ang isang bagay na hindi naman kalooban ng Diyos, hindi rin iyon ibibigay ng Diyos. Ang sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8, Isaiah 55 verse 8, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang isipan po at ang mga daan ng Diyos ay nasalungat sa isipan at daan ng tao. Kung magkaiba pala ang isipan natin sa isipan ng Diyos, paano natin malalaman ang kanyang kalooban upang iyon ang mahingi natin sa pananalangin? Ang sabi po sa Roma, chapter 12, verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay nag-uumpisa sa pagbabago ng isip mula sa pagiging makasanlibutan patungo sa pagiging makadiyos. Imposibleng makapanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos ang isang taong makasanlibutan ang pananaw ng pag-iisip. Kaya nga napakahalaga ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Tulad ng nabanggit ko na, hindi pwedeng manalangin tayo, ngunit hindi naman tayo nagbubulay ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng salita ng Diyos upang mai-align natin ang ating mga sariling pag-iisip sa iniisip ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos upang mai-align ang ating pag-iisip sa nasa iniisip ng Diyos. Sa gayong paraan, may papanalangan natin ang ayon sa kanyang kalooban. Hindi po tayo basta-basta nagpe-pray lamang. Hindi ba't kung ano ang nangungusap sa ating pagbubulay ay siya ring laman ng ating panalangin? Sa introduction ay sinabi ko na ang Biblia ay ganap at banal na kapahayagan ng Diyos. Nasusulat dito ang kanyang kalooban. Subalit maraming nagbabasa ng Bible ang hindi nakakaunawa sa mga nilalaman nito. Para lubos po nating maunawaan ang kalooban ng Diyos, kailangan muna nating humiling ng karunungang nagmumula sa Kanya para sa ating pagkatuto. Ang sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa kaalaman, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Hindi ba ito ang ating unang punto? Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil without the Spirit working in us, hindi talaga natin maunawaan ang kanyang kalooban, mga kapatid. Gayunman, hindi naman
Lahat ng kalooban ng Diyos ay mababasa natin sa Biblia sa isang upuan. Ngunit ang pinakamahalaga ay mabago ang ating pag-iisip at pananaw dahil iyon ang susi. Yun ang susi para malaman at mapatunayan natin kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kapag mayroon tayong renewed mind, magagawa nating sipatin ang mga sitwasyon sa maka-Diyos na paraan. Nagagawa nating tumingin sa mga bagay-bagay kung paanong tinitingnan iyon ng Diyos. Kaya naman, nahihingi din natin ang naaayon sa kanyang kalooban. Marahil kailangan din nga nating ipanalangin na makapanalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip para mahingi natin kung ano ang ayon sa kanyang kalooban. Hindi tayo dumudulog sa Diyos sa panalangin para maipilit sa Kanya kung ano ang gusto natin. Nananalangin tayo para mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya kung sakali mang may hinihingi tayo sa pananalangin natin na hindi kalooban ng Diyos, sa bandang huli po ay sinasabi nating mangyari nawa ang ayon sa kalooban ng Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. At pangatlo po, palaging manalangin. Pray without ceasing. Sa Lucas chapter 18 verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang palaging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. At sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17 po ay ating mababasa. Palagi kayong manalangin. Sa NIV, pray continually. At sa NISB, pray without ceasing. Kung titignan natin ang konteksto ng talata, ito ay binanggit ni Pablo sa mga taga-Tesalonica bilang payo kung paano maghanda sa nalalapit na pagdating ni Jesus. Sinabi sa mga naunang talata na ang pagdating ni Jesus ay tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi, na kung kailan tiwasay at panatag ang lahat ay biglang darating ang sakuna. At isa sa mga dapat nating gawin, kasama na ang iba pang maraming tagubilin, ay ang manalangin ng walang patid. Inisa-isa ni Pablo ang mga utos, turo at halimbawa ni Jesus na dapat ipamuhay ng mga sumasampalataya. At sa huli, sinabi niyang magala kayong lagi at palagi kayong manalangin. Anong kinalaman ng palaging pananalangin sa pagdating ni Jesus? Ang pananalangin ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating gawin bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. Kung palagi tayong mananalangin, hindi tayo magugulat at darat ng hindi handa sa pagbabalik ni Jesus. Hindi ba't ang pagbabalik ni Jesus para lubusin ang ating kaligtasan ang pinaka-inaasam-asam ng bawat mananampalataya at mga tunay na nananalig kay Jesus? Ang palagiang pananalangin ay hindi po ang literal na walang patid, napakahaba at paulit-ulit na dasal kagaya ng ginagawa ng ibang sekta. Baka maghapon ka nang nakatungo at di na maimulat ang iyong mga mata. Ang ibig patungkol ni Pablo ay hindi ang walang humpay na pag-usal ng walang saysay na orasyon, kundi taglayin ang saloobin na may pagkaalam sa Diyos. Ito po yung an attitude of God consciousness at pagsuko ng buhay sa Kanya sa lahat ng oras. Kung gayon, sa pananalangin ng walang patid, nakapamumuhay tayo na palaging malay sa presensya ng Diyos. Nakapananatili tayo na nasa maayos na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay palaging nasa diwa ng panalangin o pakikipag-ugnayan sa Diyos, nakatutugon tayo ng tama sa mga sitwasyon. Isinaasalang-alang natin palagi kung ang gagawin natin ay nakalulugod sa Diyos. Hindi mawawaglit sa ating isip na sa anumang ating ginagawa ay nakatunghay ang ating Panginoon. Sa tuwing gigising tayo ay dapat ipamuhay ng may kaalaman na kasama natin ang Diyos at siya ay aktibong kasangkot natin at kaisa sa ating diwa at mga ginagawa. Kapag ang ating mga isip ay puno ng pag-alaala, pangamba, kawalang pag-asa at galit, kagad nating iyong isipin. Kagad nating ituon ang ating iniisip sa panalangin at ang ating panalangin sa pagpapasalamat.
Sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, sinabi ni Pablo na huwag silang mabahala. Sa halip, idulog sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Pilipos chapter 4, verse 6. Tinuruan niya ang mga taga-Kolosas na italaga ang kanilang mga sarili sa pananalangin, maging maingat at magpasalamat. Pinayuhan din naman niya ang mga taga-Epeso na ituring ang pananalangin na isang sandata sa pakikibaka sa digmaang espiritual. Epeso chapter 6 verse 18. Habang tayo po ay gumagawa sa maghapon, panalangin na siyang dapat natugon sa anumang nakakatakot na mga karanasan, manakakabahalang isipin at hindi inaasahang tungkulin na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Ang taong hindi nananalangin ay natututo magtiwala sa sarili, sa halip na umasa sa biyaya ng Diyos. Ang palaging pananalangin kung gayon ay ang patuloy na pagtitiwala at pakikipag-isa sa ating Panginoon. Madali po para sa ilan ang makaramdam ng katiyakan sa pagtitiwala, kaya meron tayong kasabihan. Marami na ang namatay sa maling akala. Sa halip na umasa at magtiwala sa biyaya ng Diyos. Maraming manampalataya ang nasisiyahan sa material na pagpapala at maliit ang pagpapahalaga sa mga espiritual na bagay. Kapag ang mga programa, pamamaraan at pera ay nagkaroon ng kahangahangang bunga, ay nagdudulot ito ng kalituhan sa pagitan ng tagumpay ng tao at banal na pagpapala. Kapag nagkaganito, ang magiliw na paghanap sa Diyos at pagpahangad sa kanyang kalinga ay nawawala. Ang patuloy, matyaga at walang humpay na pananalangin ay mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at dumadaloy bunga ng kababaang loob at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Pang-apat po, manalangin ng may pasasalamat. Pray with thanksgiving. Hindi lang po tayo dapat palaging manalangin, kundi dapat din tayong manalangin ng may pasasalamat. Sa mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 6, huwag kayong mabahadisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang atin pong mga panalangin ay hindi lamang panalangin ng paghingi, kundi dapat ay panalangin ng pasasalamat. Ang karaniwan po ay nagpapasalamat lang tayo kapag maganda at masaya ang sitwasyon. Ngunit ang sabi sa talata, kahit na sa panahon ng kabalisahan, dapat tayong manalangin ng may pasasalamat. Kahit na sa panahon, madalas kapag may hindi magandang nangyayari, napapabulalas tayo. Nasasabi natin, Diyos ko po, bakit naman po ganun ang nangyari? Parang awa nyo na po. Maganito po ang ating nababanggit. Ano po? Maaring naranasan nyo na to o narinig nyo na ito. Iyon ay dahil hindi natural sa atin ang magpasalamat sa Diyos, lalo na sa mabibigat na sitwasyon ng buhay. Gayunman, tinuruan tayo na manalangin ng may pasasalamat anuman ang sitwasyon. Bakit ba tayo nagpapasalamat sa ating panalangin? Bakit ba tayo nagpapasalamat sa ating panalangin? Dahil alam natin na ang Diyos Ama na ating dinadalanginan ay Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan. Siya ay Diyos na in control. Mapagtitiwalaan natin siya. Ipinagmamalasakit niya ang ating kapakanaan. Siya ay makapangyarihan sa lahat at laan siyang kanyang kapangyarihan para sa atin. Nagpapasalamat tayo dahil alam nating tutugon ng Diyos sa paraang nais niya at ayon sa kanyang layunin. Ang sabi po sa Roma chapter 8 verse 32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kung naunawaan natin na walang anumang mabuting bagay ang ipagkakait ng Diyos sa atin, bakit hindi tayo magpasalamat sa Kanya kahit sa gitna ng mabibigat na karanasan? Si Jesus ang pinakamatinding katibayan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na pawang ayon sa kanyang kalooban at makabubuti sa atin. Kailangan natin pagtiwalaan ang ganap na pag-ibig ng Diyos para magawa nating manalangin ng may pagpapasalamat anuman ang sitwasyon. Nararapat lamang tayo
masumpungan palagi na nagpapasalamat. Nasusulat po sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 17, Colosas chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan nito'y magpasalamat kayo sa Diyos. Paano kaya tayo nagkasama-sama sa isang layunin ngayong umaga, mga kapatid? Bakit ka naririto at kasama namin ngayong umaga sa pagsamba? Nagkataon lamang kaya na nandito rin kami? Biyaya ito ng Diyos, hindi po ba? Hindi ito aksidente. Hindi nagkataon lamang. Tunay na nilayan ng Diyos na makasama ka namin ngayong umaga. Payapa at masarap ang iyong pagtulog, buong magdamag. Gumising ka na malakas ang katawan at may pananabik na maghanda para sa maagang pagsamba. Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Maring masarap ang breakfast mo. Nakaham and egg ka pa yata. Kami daing ang almusal. Salamat sa Panginoon. Iningatan niya ang pagpunta mo rito. Pasalamatan mo siya. Anong iisip mo ngayon, kapatid? Nakinabang ka ba sa mensahe ngayong umaga? Pasalamatan mo ang Diyos. Marami tayo ngayon. At nakikita ko ang masayang ngiti sa inyong mga labi. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Palagi tayong makasusumpong ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Gaano man kabigat ang mga ninanais o pangangailangan. Ang mga Kristiyano na labis na nagtitiis at nagdurusa sa libutan ito, na pinanatili na mapagpalayang pag-ibig ni Kristo, at buong pananabik na naghihintay ng buhay sa langit kasama ang Panginoon, ay may dahilan para magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Maging sa panahon ng lumang tipan, mga kapatid, si Moises ay nagtalaga ng mga tao na intensyonal na mananalangin at gumampan ng paglilingkod sa Diyos. Sa unang mga Kronika, chapter 16, verse 4, ay atin pong mababasa. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harapan ng kabanang tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Mula noon hanggang ngayon, sa lahat ng panahon, anuman ang ating iniisip at ginagawa, gawin natin ito sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang pananalangin ay mahalagang tulay para maabot natin ang Diyos. Ito'y matibay na instrumento para marinig niya ang ating tinig at kapakipakinabang para mapanatili ang ating malapit na kaugnayan sa Panginoon. Ito ay hindi isang walang saysay na orasyong sinasaulo, patuloy at walang patid na inuusal lang bibig sa pamamagitan ng isip lamang. Ang panalangin ay kailangan nagbubukal sa puso at diwa at nag-uugnay ng ating espiritu sa banal na Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay kailangan magsanay at matutong manalangin sa pamamagitan ng espiritu at ipanalangin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Isabuhay o gawing lifestyle ang pananalangin at palaging manalangin anuman ang iniisip, gagawin o ginagawa. At huwag magsawang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.